Tatlong barko na naman ng China Coast Guard ang namonitor malapit sa karagatan ng Batanes na itinuturing ng isang maritime expert bilang isang very unusual track dahil hindi umano pangkaraniwan ang galaw ng mga barkong ito ng China. At sa ibang balita, binanata naman ni Commodore J. Tariela si Chinese Ambassador Huang Xilian na tugunan ang patuloy umanong presensya ng mga barko ng China sa karagatan ng Pilipinas habang nakikipagpulong ito kay Senator Escudero, kung saan 21 barko na ng China ngayon ang nakabantay sa Scarborough Shoal. Alamin ang buong detalye mamaya. At sa ibang balita, isa na namang underwater drone ng China ang natagpuan ng mga mangingisda sa karagatan ng Pangasinan. Kaya para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Tatlong barko na naman ng China Coast Guard ang namonitor malapit sa karagatan ng Batanes Province na itinuturing ng isang maritime expert bilang isang very unusual track. Ayon sa report ng Sealight na regular na sumusubaybay sa mga barko ng China sa West Philippine Sea, pasado alas 7 ng umaga kahapon, ang mga barko ng China Coast Guard na may hull number 3301 at 3304 ay nakitang dumaraan sa Basi Channel, habang ang isa pang barko ng China Coast Guard na may hull number 4304 ay nagpapatrolya naman 70 nautical miles hilagang kanluran ng Batanes. Ani Powell, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng tatlong barko ng China Coast Guard na dumadaan sa Basi Channel na magkakasunod sa ilang taon niyang pagsubaybay sa West Philippine Sea bilang program head ng Gordianat. Hindi anya ito pangkaraniwang track para sa China Coast Guard dahil hindi malinaw kung saan sila patungo at kung ano ang kanilang ginagawa. Gayunpaman, sinabi ni Powell na ang mga aktibidad ng tatlong barko ng China Coast Guard na lubhang hindi karaniwan ay teknikal umanong legal sa ilalim ng internasyonal na batas. Ngunit ang kanilang mga pagkilos ay nananatiling kahina-hinala dahil bukod sa magkasunod ay mabagal pa ang mga ito. Ang Basi Channel ay isang estratehikong daluyan ng tubig sa pagitan ng Mavulis Island ng Batanes at Orchids Island ng Taiwan, at lahat ng barko ay legal na dumaan dito. Daan lang, bawal tumambay. Habang ang isa namang barko ng China Coast Guard na may bow number 4303 ay hindi pa rin napaalis ng Philippine Coast Guard dahil ayon kay Powell ay nasa loob pa rin ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas paggala-gala, parang asong ulol. Samantala, binanata naman ni Commodore J. Tariela si Chinese Ambassador Huang Xilian na tugunan ang patuloy umanong presensya ng mga barko ng China sa karagatan ng Pilipinas, partikular na sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal, habang nakikipagpulong ito kay Senate President Chis Escudero. Ani Tariela, umaasa siyang sinamantala ng ambasador ng China ang pagkakataon na itaas ang isyu sa kanyang pakikipagpulong kay Escudero. Ang bagay na ito ay labis na ikinakabahala ng maraming Pilipino dahil ito ay direktang nakakaapekto umano sa kanila mga kabuhayan at kultura na pamana. Binanggit din ni Tariela ang ulat mula kay Powell na direktor ng Sealight sa Gordianat na sumusubaybay sa aktibidad ng maritime sa West Philippine Sea, kung saan nung Miyerkules ng gabi ay iniulat ni Powell na hindi bababa sa 7 Chinese Coast Guard vessels at 14 na maritime militia ship ang umaaligid sa Scarborough Shoal, isang pinagtatalunang feature sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi ni Tariela na dapat umanong tugunan ng Chinese Ambassador na si Huang Xilian ang issue kung talagang tapat siya sa pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng Pilipinas. Okay. At sa ibang balita naman mga kabayan, sinabi ni Commodore J. Tariela kaninang umaga na natagpuan ng mga lokal na mangingisda ang isang drone sa karagatan humigit kumulang 149 nautical miles sa hilagang kanluran ng bayan ng Bolinao. Noong Miyerkules pa daw ito nakuha ng mga mangingisda at ito ay may sukat na humigit kumulang 160 sentimetro ang haba, 20 pulgada ang lapad at may timbang na humigit kumulang 100 kilo. Kwento pa ng mga mangingisda, napansin nila ang isang lumulutang na bagay na kulay kahel na pinaniniwalaan nilang isang underwater drone. Pagbalik ng mga ito sa daungan ay kaagad nila itong inireport sa Coast Guard Substation at kaagad namang sinuri ng Philippine Coast Guard. Ayon naman kay Philippine Navy spokesperson Trinidad, ang drone ay malamang na pag-aari umano ng China.
Mula noong 2022 ay natagpuan ng mga otoridad ang hindi bababa sa 4 na mga underwater drone sa iba't ibang bahagi ng bansa. 2 underwater drone ang natagpuan sa karagatan ng Ilocos Norte at Zambales, habang 2 pang drone ang natagpuan naman sa Cagayan at Misamis Oriental. Nakakabahala ito dahil mukhang kinakabisado na nga talaga ng China ang mga underwater terrain sa karagatan ng ating bansa. At yan muna ang mga latest kaugnay sa West Philippine Sea. Happy weekend mga kabayan!